Hello, this is Pinoy Homestead. Guys, may panibagong tayong i-update uli. Yung ating kamyas. Yan. Siguro mayroon na siyang mga 4 na taon na nung ating siyang naitanim o na tawag ba dito? Na germinate yung kanyang buto ng kamyas. Yan, ito na after 4 years, ito na yung ating update. Yan, ito lang yung ating honest review o honest update ito sa ating kamyas tree. Yan, mga ka-homestead, kung nasubaybayan yung ating tanim na kamyas. Yan. Yan na siya. Ganyan na siya kataas ngayon. Yan, mga ka-homestead. Yan, ang ating kamyas tree. Actually, 2 lang yung ating naitanim dito. Pero hindi pa siya namumunga sa ngayon. Yan. Wala pa to, hindi pa to namumunga. Kung sakali mamunga to, ipapakita ko to sa inyo kapag namunga na siya. Yan, meron na siyang 4 na taon. Siguro depende rin sa klase ng lupa. Kasi may iba, 4 years, namumunga na siya. Ito, wala pa eh. Siguro abangan na lang natin kung ito ay ngayon mamumunga o next year pa. Yan, mga ka-homestead, napansin ko mataas na itong puno na to, hanggang doon pa yung pinakapuno niya. Pagdating doon, parang bulok na siya sa area na yan. Nakikita niyo parang tangkay na yan, yan bulok siguro, kaya dito lang siya nagkaroon ng mga dahon at saka mga sanga. Tiningin ko nabulok yung area na yung dulo na yun. Pero kahit papaano, kahit tamaan pa siya ng peste, buhay na buhay pa rin itong ating kamyas. Bali 2 yan. Tapos tingnan natin yung pangalawa natin na tanim, yung isa pang puno. Ito talagang napag-iwanan, 4 na taon na, pero ganyan pa rin. Yan. Yan, halos mas mataas pa nga ako eh. Yan, ito yung kamay ko. Yan. Ganyan pa rin siya. Or may problema siguro, kailangan na arawan. Pero yun na, itatry ko ang itirim tong mangga. Baka kailangan niya ng sunlight. Kulang sa, tsaka ibang-iba yung dahon niya doon sa isang kamyas natin. Yan, kunin natin isa. Kahit yung nakarang update natin, ganito pa rin yung hugis ng dahon niya. Ngayon, tingnan natin tong dahon doon sa kabila. Kung ipagkukumpara natin, mas malaki ang dahon doon sa maliit na kamyas natin o nabansot. Hindi katulad dito, malaki. Ngayon, hindi natin ma-explain kung bakit nangyayari yon. Siguro mga botanist or mga eksperto lang sa mga halaman ang makakasagot kung bakit ganito yung itsura ng dahon ng nabansot na kamyas na pag-iwanan, tsaka dito sa matangkad nating kamyas tree. Yan. Hindi rin biro, mga ka-homestead, 4 years din natin itong hinintay. Kaya salamat, nabuhay pa rin kahit papano. Yun lang guys, yun ang ating update dito sa ating tanim na kamyas tree. Yan. Hindi naman siya Marte. Kahit, 'di ba, kahit sa mga tahanan ay nakakita tayo ng mga ganitong tanim ng puno ng kamyas. Kahit sa open area siya, mabubuhay siya. Katulad din doon na sa tinanim natin sa ilalim ng puno ng mangga. Buhay pa rin, pero yun, mabagal lumaki. Yan, 'di ba? Ayan, mga ka-homestead, yun ang ating update dito sa ating tanim na kamyas tree. Yan, simula nung ating pinatubo doon sa paso hanggang sa mapalaki natin at maging isang puno. Ngayon, abangan natin na mamunga to. Yan. Kaya tuloy-tuloy lang, no? Parang
sumasabay tayo sa pagtanda ng mga tanim natin dito na puno. Kaya abangan natin yung pamumunga ng Kamias tree. Kaya guys, hanggang dito lang. Don't forget, like, share, subscribe. Bye!